Isang makasaysayang umaga dahil ito pong mga panukala na ito, marami na pong beses itong ipinanukala. Pero laging tulala lang, hindi po natutuloy. Inaasahan po natin sa pagkakataong ito, itong mga panukala na ito, maging makatotohanan na po. Ang pagpupulong po ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ay formal na po nating binubuksan. The meeting of the Committee on Public Information and Mass Media is now called to order. Ang pagpupulong po ngayon ay nakalaan po upang organisahin ang committee ito at pagkatapos ay isagawa po natin ang pampublikong pagdinig upang talakayin ang Senate Bill number 49, an act implementing the people's right to information and the constitutional policies of full public disclosure and honesty in public service, appropriating funds therefore and for other purposes. Yan po ay mula kay Senator Joel Villanueva. Senate Bill number 189, an act implementing the people's right to information and constitutional policies of full public disclosure and honesty in public service and for other purposes. Yan naman po ay galing kay Senate President Senator Vicente Soto III. Kung ano po, paulit-ulit lang po ito. Senate Bill number 720, an act implementing the people's right to information and constitutional policies of full public disclosure and honesty in the public service and for other purposes. Senator Kiko Pangilinan. SB number 770, an act implementing the people's right to information and constitutional policies of full public disclosure and transparency in the public service and for other purposes. Senator J.V. Ejercito. SB number 853, an act implementing the people's right to information and constitutional policies of full public disclosure and honesty in the public service and for other purposes. Senator Jinggoy Estrada. Ang jurisdiction po ng committee ayon po sa Rule 10, Section 13, Subsection 28 ng Rules of the Senate ay sumasaklaw sa lahat ng usaping may kinalaman sa pampublikong impormasyon, mass media at serbisyong pang-broadcast. Ang pagpapatupad ng mga probisyon ng konstitusyon hinggil sa pagmamay-ari at pamamahala ng mass media at ng industriya ng patalastas, ang pagpapaunlad at pagsusulong ng technology pang-information, at lahat ng usapin na may kaugnayan sa pamantayang pangsining at kalidad ng industriya ng pelikula at telebisyon. All matters relating to public information, mass communication, and broadcast services. The implementation of the provisions of the Constitution regarding ownership and management of mass media and the advertising industry. The development and promotion of information technology and all matters relating to artistic standards and quality of the motion picture and television industry. Ang komite ay gagabayan po ng Rules of the Senate at ng Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Akin pong minumungkahi na atin pong pagtibayin ang Rules of the Senate at ibang Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation bilang panloob na tuntunin ng committee. Sa puntong ito, tayo po ay dadako na
sa pampublikong pagdinig upang talakayin po ang mga nasabi ko pong bill number 49, 189, 720, 770, and 853. People's Freedom of Information Act na ang may akda ay sina Senator Villanueva, Soto, Pangilinan, Ejercito, and Estrada. Nais ko pong tawagin ang aking kaibigan at committee secretary, Binibining Bernardine Mahinay, upang ipakilala po ang ating mga panauhing pagdangal. Magandang umaga po, Mr. Chair. This morning, we have the following guests. From the Presidential Communications Office under the Freedom of Information Project Management Office, or FOI-PMO, we have Attorney Danica Orculio, Chief of Policy, Planning, and Support, Presidential Communications Office of the FOI program. Together with her is Ms. Krisha Casey Avejar. She is the Chief Communications and Capacity Development Division. We also have from the National Printing Office, Attorney Kathy May L. Nas, its legal officer. And from the News and Information Bureau, we have Mr. Jericho Paloma, the officer in charge. From the Philippine Information Agency, we have Mr. Rafael Zapanta. And from the Department of Budget and Management under the Philippine Open Government Partnership, or the DBM-POGP office, we have Attorney Jose Miguel B. Solis. Yes, sir. From the Department of National Defense, we have Attorney Jordana Arancillo of the Legal and Legislative Affairs. From the National Security Council, we have Attorney Aisel Pangan. From the Philippine National Police, we have Police Colonel Pablito Asmon Jr. He's the Directorate of the Directorate for Investigation and Detective Management Office, DIDM, and together with him is Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Directorate for Police Community Relations. We also have from the Securities and Exchange Commission, Mr. Chair, Attorney Abigail Shakina Tria, the SEC. From the Bangko Sentral ng Pilipinas, we have Mr. Perfecto Hugo. He's the Deputy Director for Communication. Of course, from the Commission on Elections, we have its Executive Director, Attorney Teopisto Elnas Jr. Morning, sir. And with him is Director Maria Lea Alarcon, the Director for Procurement Management Department. From the National Press Club, we have its President, Mr. Lionel Abasola. And from the Right to Know Right Now Coalition, we have its convener, Attorney Nepomuceno Malaluan. We also have, Mr. Chair, from the Makati Business Club, the Projects and Grants Manager, Ms. Gita Keswani. And from the FOI Youth Initiatives, we have its convener, Mr. Aljon Patrick Akupan. That's all, sir. Maraming salamat po. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko lamang pong kilalanin at ipakilala po ang atin pong hinahangaan at ginagalang sinasaluduhang senador, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, distinguished colleagues, for more than 3 decades, I have walked the difficult path of a journalist. It was never an easy job. I have faced threats, intimidation, and sleepless nights. But I stayed the course because I've always believed it to be my calling to give a voice to the voiceless, to expose corruption where it hides, and to seek truth and justice for every ordinary Filipino. It is for this reason that this committee is close to my heart. And now, as a legislator, I carry that same mission into these halls. This is why I filed Senate Bill number 1361, the Freedom of Information Act. Our people have long been promised transparency, yet today, many walls still stand between them and the truth. FOI tears down those walls.
It gives every Filipino the power to know their taxes are spent wisely, who profits from from it, from their sweat, and who among us betray their trust. Mr. Chairman, in these times when we continue to uncover revelations of large-scale corruption in government, the relevance of FOI cannot be overstated. The truth is the strongest weapon we can give to our people. Without it, there can be no real accountability, no real justice. Ang problema po kasi, matagal na pong nangyayari ito at matagal na po itong korupsyon sa ating bayan. Hindi lang po kasi pinupuna at hindi lang po kasi nakikita dahil pilit na itinatago. Itinatago dahil sa mata ng taong bayan. If we pass this Freedom of Information law, then it will give the power to each and every individual to check how their money is spent, how their government is working, at kung ano ang gagawin pa ng pamahalaan sa pera na kanilang pinaghirapan. This fight for transparency, Mr. Chairman, is not just about passing a law. It is about restoring faith in government. And when I say faith in government, all of us here who is in the government, affected po dito. Lahat po tayo. Dahil tingin po ng taong bayan, lalo na sa panahon na ito, lahat tayo na sa gobyerno, questionable ang kredibilidad. Tingin ng tao, lahat tayo na sa gobyerno, kumikita. Tingin ng taong bayan, lahat tayo may tinatago. That is why this Freedom of Information Bill will help neutralize at payapain ang pangamba ng kababayan natin. And I stand with this committee and with the Filipino people until the fight is won to get rid of corruption in this country. Unfortunately, ito pong problema na ito ay nakatatak na, embedded na po sa ating kultura. Now, the problem now is how are we going to stop it? Maraming salamat, Mr. Chairman. I will definitely work with this committee para maipasa po itong Freedom of Information. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating kaibigan at hinahangaan na senador. Napakaganda po ng inyong talumpati at hindi ko na po babanggitin din ng aking talumpati sapagkat nasabi nyo na po. Talagang ramdam na ramdam po namin lahat, Senador Erwin Tulfo. At akin pong ikukonsidera kaagad ang inyo pong panukalang batas na Senate Bill number 1361 kapag ito po ay na-refer na sa aking committee. At dahil po nandito na po kayo, mas maganda po na pag-usapan na po natin at inyo na pong nilagyan ng gasolina ang usapin na ito. At kami pong lahat ay inyo na pong ginising. At umpisahan na po natin kaagad ang talakayan mula po kay Attorney Teopisto Elnas Jr. ng Commission on Election. Maraming salamat po, Honorable Chairman, Senator Padilla, and of course, to our Senator Tulfo. Greetings of peace sa ating lahat. Magandang umaga. Pagpaumanhin po, as far as the chairman is concerned, much that the chairman would want to participate in this very, very important item for discussion, the Freedom of Information. Matagal na po itong minimiti ng lahat na sana po may pasa. As far as the COMELEC is concerned, as far as the guidance of the Honorable Chairman is concerned, we fully support 100% as far as the passage of this Freedom of Information is concerned. In fact, nung nailabas yung Executive Order number 2, agad-agad ang COMELEC gumawa ng Freedom of Information Manual. Just to give meaning and life doon sa karapatan ng lahat ng mga tao as far as the information is concerned.
In fact po, last 2025 national and local elections, minabuti ng COMELEC na i-publish, i-post ang certificates of candidacy as well as statement of contributions and expenses of all candidates na nakilahok sa election na yan sa website namin. Just to manifest yung desire namin at may paabot sa lahat na kami po sa COMELEC ay naging transparent. With that, COMELEC promulgated resolution number 10685. That's the People's Freedom of Information Manual. And not only that, COMELEC promulgated resolution number 25-0763. That is the authority for COMELEC to post the certificates of candidacy as well as the SOSI. So again, we would like to reiterate that COMELEC is 100% supportive of this freedom of information bills. Sana po may pasana ito and may latag na natin so that people will have that opportunity to look into the public records. Of course, mayroong mga restrictions under these bills. Sana po may pasana ito sa madaling panahon to give meaning and life sa constitutional provision as far as the freedom of information is concerned. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Elnas. Gusto ko lamang pong kilalanin din ang isang napakatapang pong senador na atin din pong sinasaluduhan. Senator Rodante Marcoleta. Batman. Maraming salamat po. Good morning po sa ating lahat. Batman po ang tawag ko dahil nung kami po'y nangangampanya, ako po si Robin, siya po si Batman. Boss, baka meron kang salita. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang right to public information ay talaga naman pong napaka-importante sa buhay ng isang bansa, lalong-lalo na sa kanyang mga mamamayan. At yan naman po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas na kinakailangan po nating maipatupad. Dahil ang impormasyon po ay napaka-importante sa lahat ng tao, lalong-lalo na po kung ito'y gagamitin sa kabutihan. Ngunit kung minsan lang naman, Mr. Chair, meron naman pong mga enterprising individuals na nagkukunwari sa pangalan po ng right to public information ay pupunta sa mga dyaryo, sa mga radyo para maghayag ng isang bagay na sa kanyang pag-aakala kaugnay ng right to free speech at right to public information ay padalos-dalos siyang mga atake at magbibigay ng inaakala niyang impormasyon para sa publiko. Sa ganyang paraan, kung minsan, sapagkat hindi naman nila maaring tinitingnan yung ikasisira naman ng reputasyon o integridad ng isang tao, bigla na lang nilang gagawin yun. Sa pag-aakala, karapatan ko yun eh. Public information ito. Kailangang malaman lahat ng mga tao. Paano po kung halimbawa, sa ngalan nga ng public information na pangangailangan, ay medyo nakanti naman po yung integridad ng isang tao. Nadyaryo ka. Kagaya ngayon, palaging ganun po ang nangyayari. Lalo na po sa social media. Bigla na lang merong magsasabi, merong isang senador dyan na nag-iimbestiga ng flood control. Humingi ng 120 million. Kailangan malaman natin yan kung totoo. Sabi nila, di ba? So tama naman po na magkaalaman talaga. Kaya lang kung wala namang katotohanan, bigla na lang gagawin yun. Dapat may kaakibat po itong batas na ito na tamang-tama lang na pansalag naman do sa kung minsan ay nasosobrahan naman na pag-aakala na karapatan. Halimbawa po yung tinatawag nating right
of reply. Alam mo, yung dyaryo po, bigla na lang nagpahayag ng ganito si ganito, ganyan si ganyan. Doon sa right of reply sana na aming noon ay isinusulong din, pangtapat naman doon para mabalanse po ang bawat karapatan. Bigyan din naman sana siya ng karapatan na sagutin yun. Halimbawa, kung sino man po yung sumulat na yun, halimbawa, mga 200 mga ano po yun, 250 words halimbawa to 350 words. Bigyan man lang siguro kahit 50 naman na magpahayag, kahit na 50 words lang, masabi naman niya yung kanyang panig para mabalanse. At pagkatapos po, yung taong bayan na po ang huhusga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Yun lamang po ang gusto kong sana na maipaabot sa kapulungan ito, Ginoong Tagapangulo ng Komite. Salamat po. Maraming salamat po, Senador Marcoleta. Gusto ko pong kilalanin. Ako po'y umaapaw po ang kaligayahan ko dahil nandito ang artillery ng Senado. Nasa tabi ko po ang artillery namin. Kikilalanin ko po muna ang ating idol, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat, Mr. Chair. Meron akong konting katanungan. Open na ba, Mr. Chair, para sa question and answer or opening statement muna? Okay, sige. Ang opening statement ko lang siguro ay napakalaga po itong committee na ito. Mr. Chair, butit nagkaroon tayo ng hearing. Because I have some issues sa PNP and sa DNR, yung pag-release ng mga information. Halimbawa sa PNP, I think it was a few months ago, I was asking for information pertaining to certain suspects na nahuli ng PNP. At gusto ko malaman para sa information dissemination, malaman ng publiko at least they'll be warned. And the PNP told me na hindi pwede ibigay yung information although na isampa na yung kaso sa korte, hindi para daw muna dahil meron daw policy ang PNP maging ang NAPOLCOM na until such time na ma-convict yung suspects o mga suspects saka pa lang daw i-release yung information na yon. So I said bullshit. And then second, doon naman sa DNR, Mr. Chair, yung pag-release ng information doon sa Environmental Compliance Certificate. Ito mga taga-DNR, marami dito talaga, hindi naman lahat, pero marami sa kanila mga kengkoy. Sinasabi nila, ginagamit nila yung data privacy para maiwasan, ibigay yung mga important informations na nakapaloob doon sa ECC application. Kasi there are people who would like to question bakit nabigyan ng ECC yung mga projects, halimbawa yung reclamation, halimbawa sa mining, etc. And so some people, groups or organization or NGO, they would like to know why was it given an ECC permit at hindi masagot-sagot ng DNR, kasi kung ibibigay lang sana yung ECC permit, makikita doon na dapat hindi nabigyan. That was contrary to doon sa mga polisiya na pagbibigay ng pag-issuance ng permit. And then sometimes sinasadya, Mr. Chair, na inaabot ng up to 2 years, 2 years pa. Meron man tayong RTAC kung tinatawagin, anti-red tape, di ba? Dapat yun, marami akong pakakasuhan sa DNR at saka sa PNP siguro later on, Mr. Chair, pag hindi masagot ng maayos yung questions natin. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Sa atin po mga panauhin pangdangal, lahat naman po tayo ay sang-ayon dito po sa ating mga panukala. Lahat naman po, no? Para po yung mga position paper po natin, hingin ko na lang po para makadirekta na po tayo sa question and answer para mapadali po tayo. Okay po ba sa inyo yun? Okay, ganun na lang po. Unahin ko po bilang unang dumating po si Senator Erwin Tulfo. Senator, pwede na po kayo magtanong. Maraming salamat, Mr. Chair. Katanungan ko lamang po ay sa COMELEC. Una po sa lahat, yung pong ano pong mga informations lang po ba ang pwedeng ibigay po ng isang kandidato? Yung kanyang pangalan lang po ba, kanyang tirahan? Paano po ang kanyang mga medical certificate? Baka siya po ay may sakit, may kapansanan o may lingering illness. Hindi po ba nire-require yon or
drug testing, etc. result, Attorney Elas? Mr. Chair. Mr. Chairman, Your Honors, if I may. As far as the candidates is concerned, pinopost namin sa website ang certificate of candidacy. But of course, yung mga sensitive informations, nire-redact namin in compliance sa Data Privacy Act. Kayo lang po, Mr. Chair, ang nakakita ng information? I mean, do you require medical certificate ng kandidato? Psychological, physical, ano pa ba? O kung may mga karamdaman siya na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino, meron po bang ganon? Mr. Chair, Your Honors, unang-una po sinubukan namin na i-require as far as the filing of the certificates of candidacy, yung drug testing. Unfortunately, natalo kami sa Supreme Court. Okay. Second po, as far as the medical status of the candidate, hindi namin nare-require po yun. Bakit po hindi nare-require? Hindi po ba ninyo naisip na baka hindi po niya matapos ang kanyang termino 3 taon, siya po ay may sakit naman pala at masasayang lamang at magkakaroon na naman ng eleksyon or baka naman tatagal na lang ang buhay niya at baka hindi po siya umabot sa kanyang proklamasyon. Bakit hindi po nire-require? Nasa batas po ba ng COMELEC po yun? Mr. Chair, Your Honors, tama po. Nasa batas po kung ano yung mga items na nire-require natin as far as the certificates of candidacy is concerned. Naka-itemize yun po under BP 881 kung ano yung mga items, ano ang ilalagay, ano ang isasubmit ng mga kandidato po for purposes of the certificates of candidacy. So hindi po kasama dyan yung tungkol po sa mga medical certificate? Your Honors, Mr. Chairman, tama po. Hindi kasama ang medical certificate po. Siguro, Mr. Chair, sa mga susunod nating pagdinig, dapat po nating himayin po itong batas na Freedom of Information. Importante po yan. Maghahalal po ang taong bayan ng kanilang magiging leader. Ay kung may sakit naman po pala, lalo na kung may sakit po ito sa ulo, sa utak, yun po ang problema ho dyan. Merong kapansanan, hindi po makita kaagad. Ayan, paano po yan? Hindi po ba? Lalo na siguro kung paano yan, kung ay sensitibo yung kanyang pwesto na tatakbuhan. At yung pala may diferensya po pala itong sa pag-iisip. Ano mangyayari? Kahiya-hiya po tayo. Lalo na po kung ito ay uupo bilang sa national position. Di po ba? Siguro, Mr. Chair, mahalaga po na tignan din natin na isama na po dyan sa Freedom of Information Bill ng COMELEC or itong Freedom of Information para i-require din po ng Commission on Elections na mga kandidato na tatakbo sa mga halalan. O sabihin na natin, sige, drug testing po kasi dahil sinabi ng Korte Suprema. Pero so far po, yung mga medical certificate po siguro. Hindi naman po sinasabi natin na meron tayong discrimination. Pero sinasabi ko lang po, yung capacity niya po, capability to run that office, di po ba? May kakayahan ba? Kayo na po mag-assess niyan sa COMELEC. May kakayahan ba itong kandidato na ito na mamuno, magpatakbo ng opisina na ito? Paano mo naman aasahan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Paano pa pababain ho yun? Nanalo na siya, di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan sa susunod na halalan. Meron pa naman tayong 3 taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po isang ayon ng medical certificate, psychological, clearance. Di po ba? So, importante po yung psychological. Huwag na po yung medical. Siguro po, yung physical. Kasi baka may sakit nga po na cancer, wala tayong magagawa. Pero yung psychological po importante. Para naman po hindi magkalat yung kandidato at hindi po kahiya-hiya sa bumoto sa kanya. Mr. Chair, maraming salamat po. I will reserve my next question na lang po doon sa nabanggit po ni Senator Raffy tungkol po dito sa medyo nainis po tayo doon bakit hindi po ibibigay yung impormasyon kinakailangan po, di po ba? Kung yung mga ordinaryong tao, kung yung media po binibigyan ninyo ng impormasyon,
Kami pa dito, hindi ninyo bibigyan ng impormasyon? How fair is that? Media men are allowed to get information. Ako po yung nag-cover din naman po sa pulis. Pag may mga huli po, nakakuha po namin, binibigay po sa amin ng mga sarhento de mesa. How much more a senator of the republic asking for information kasi tinatanong niya, baka ito po'y gagamitin niya in aid of legislation. So how can you hide information? Kayo din sa DNR. How can you hide information from a legislator? Dapat bigyan ho ninyo, you cooperate kahit wala pa tayong, yan kasi sinasabi yun yung data privacy, data privacy. It is a lawmaker who's asking. Kada palagay ho ninyo, papatayin namin yung tao na yun. No. The reason why we're asking questions, identity of suspects, kayo ho dyan sa DNR din, it is because we're going to use it to file a bill in aid of legislation. Hindi po para saktan yung tao na yan, patayin or what. Common sense lang ho yan. I'll reserve my next question. I'll give way to Senator Raffy, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Erwin. Senator Raffy, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Bagong sa question ko, yung FOI bill has been pending for 33 years. The first bill was filed in 1992. Sana maipasa na to, Mr. Chair. Maraming support ka makukuha sa mga colleagues mo dito sa Senado. Sana this time, during your term, under your watch, maipasa to at maraming support ka makukuha, and I guarantee you. Now, my question dito sa PNP, itong polisiya ninyo na hindi kayo magbibigay ng pangalan ng suspect or suspects na nahuli ninyo, in custody ninyo, unless ito ay ma-convict na sa korte. Mr. Chair, Honorable Senators, I'm Police Colonel Pablito Biasmod, the representative from the IDM, Your Honor. Ano pong pwesto niyo po sa PNP? Chief of the Crime Research and Analysis Center po. So you're the Sir. right person we should be talking to today. Sige, sir. Ano yung polisiya meron kayo sa PNP na pinagbabawal ang pag-release ng information about a suspect or certain suspects until such time that that person or persons are convicted in court? Yes, sir. Our stand on that, sir, is based on the FOI din po, sir. Nakalagay dito sa mga exemptions natin, sir, na pag yung subject sir is for the aid of inquiry or legislation, sir, pwede ho tayo, sir, magbigay ng information, sir. Yung nakalagay lang doon, sir, is yung pag ang individual, sir, is nag-request ng information about the person, sir, na walang permiso doon sa subject po, sir. Hindi based doon sa FOI po, sir, is na hindi kami pwede magbigay, sir, ng personally identifiable information niya po, sir. Yung name nga po, sir, is kung walang permiso po, sir, sa subject po, sir. So ibig sabihin, halimbawa isang rapist na nahuli nyo at nakasuhan nyo na sa piskalya. So merong gustong malaman kung sino yung rapist na yan, baka yan din yung nag-rape sa kapitbahay namin. So sabihin nyo, sandali lang, paalam muna ako kay rapist kung papayag siya na yung kanyang pangalan maibulgar. Yun ang nakasaad po sa ano, sir, sa Is it your policy or nasa, kasi EO lang tayo ngayon, Mr. Chair, wala tayong bill pa, batas. So is policy nyo lang ba ito o ito'y nakapaloob sa executive order pertaining to data privacy? yes, O sir. gawa-gawa nyo lang to? Doon kami po nag-base sa ano, sir, sa FOI din nung nag-start yung FOI Saan? natin, sir. Saan? We have the manual po, sir. Kasi sige, while looking at sa manual, Opo, sir. manual ng EO o manual ninyo sa Philippine National? Ninyo. Then baguhin nyo yan, I'm telling you. Kasi kapag halimbawa may nahuli ang PNP na high profile criminal, believe me, believe you, nandyan si Chief PNP, nandyan yung NCRPO, lahat gusto magpasikat, tapos ipapaparada pa sa kamkrame na naka-orange na uniform, press con and all. Kasi high profile para sumikat.
Pero kapag yung mga maliliit na kaso na hindi high profile, na hindi nila mapakinabangan at hindi sila pogi, hindi nila i-release. Kailan magpaalam muna doon sa suspect. Kasi, Colonel, once the case has been filed in court, that is already public record. FYI. Diba? Kasi lahat ng mga kaso na naipafile na sa korte, open to the public na yan. So kapag na-file na ng kaso, ang kaso sa korte against any suspect, so libre na kayo na i-divulge yung pangalan ng suspect na yan without any brouhaha na kailangan pang i-press con, kailangan pang iharap sa media, etc. So change that policy, maybe. I agree with you kapag person of interest pa lamang, okay? You don't have to divulge the identity of that person kung person of interest kasi hindi pa tayo sure. Pero once the case has been filed in court for a certain suspect, then dapat yan, ibigay na natin information sa publiko. Tama po, Colonel. Your Honor, Brigadier Tony Maralag po from DPCR. So actually, sir, yung questions po natin na actually we could provide. However po, dadaan po sa proseso, sir. Yun ang sinusunod po natin ngayon, sir, sa FOI. Define Sa proseso. manual po natin. Define proseso. Dadaan sa proseso. Anong klaseng proseso ang dadaanan? Ano explain mo lang, sir. Senator Rafi, nangyari din sa akin yan noong hinawakan ko din yung isang kaso na hiniring namin. Hiningi ko rin sa NBI. Yun din ang sinagot ng NBI. Same. Parang ano yata nila yan? Policy yata nila. Policy nila na dapat baguhin. Yes, sir. Pero, Mr. Chair, kapag ang isang kaso ay high profile at yan ay pinag-uusapan na ng buong bansa, believe me, believe you, wala nang data privacy na yan. Agad-agad ipipresente yan with all the press present at magsasabi na kung sino Poncio Pilato, o ito yung suspect natin, nahuli namin to kasi ganito, ganun doon. Tapos question and answer, sikat siya sa lahat ng diaryo kinabukasan, sa lahat ng news organizations, primetime news. That's what I'm saying. Pero kapag yung mga kaso tulad niya, nag-request ako, na maliit na kaso, hindi naman sabihin na, hindi natin papakinabangan to, hindi tayo sisikat dito. Hindi namin ibibigay. So parang nagiging selective kayo sa PNP, Sir General. Sir, actually, sir, hindi po kami selective, sir. But however, we have to follow certain procedures na naka-anchored po to sa Executive Order number 2 ni dating Presidente Duterte po. So nandito po lahat yung proseso Sa po. Executive Order, what does it say? Na exempt, na sinasabing yung police ay hindi pwedeng magbigay ng information about a suspect until such time he or she is already convicted. Actually, sir, we could provide. However po, dadan po sa proseso. May Okay. request So po. wala may dyan sa request, EO sir. na sinasabing hindi pwedeng ibigay yung pangalan ng suspect until na siya ay ma-convict. Sir, Wala. pakibasa na lang po para madinig po namin. Wala, di ba? I'm sure wala. Pupusta ako ng isang basong tubig, wala. Wala, no? Wala, sir. Pero So, we could gumagawa- but we could provide the process, sir. Bakit? Ito, sir, meron kaming request dito, sir, na ibibigay sa request form. May request form po kasi dito, sir, na sinusunod po kami. So, this is manual that based solely on the executive order of the then President Duterte. So, nandito po lahat, sir, pati yung certain So limitations. pwede basta't may request form. Opo. Oh, I don't have any problem with that. Yes. Okay, kung yan ang sinasabi mong proseso, fine with me. But what is not fine with me is when you guys will tell us or anybody requesting info from you about a certain suspect, you'll say no because we have this policy na until such time that person is convicted in the court, then that's the only time we can provide you the information you're asking. Yan yung pinapoint out ko dito. So baguhin nyo yung polisiya nyo yan. Okay lang na sige, sumulat ka in writing at ibibigay namin sa iyo. Pero meron naman tayong issue na naman dyan. Paano naman kung magbigay ng request ang isang tao para sa pangalan ng isang suspect, ipitin nyo, papaabutin nyo ng linggo, buwan.
Actually, At sir, kung bakit paabutin ng buwan, it could be dahil mayaman siguro yung suspect at yung suspect boss, pag merienda lang dyan, ipitin mo na yung information. I'm just saying a scenario na could possibly happen, actually, right? sir, we have the time namin, baka mabalik namin ang tarete, we have the 15 days po na sagutin. Dapat sagutin po namin within 15 days. No, dapat don't wait for Opo. 15 days. For me, within 24 hours. But 15 days. Within, sir, within. Kaya nga, As within soon as 15 days. the information available Kung po, sir. kung ako dapat, kayo gagawa ka ng polisiya within 24 hours. Why wait within, kasi pwede yung isagad na 15 days. So, kaya nga, Sir, General, ano po yung position niyo sa PNP, General? Deputy PCR po ng Kamkrami po, sir. Okay. Actually, yes, sir. Of Community Relations. Do not wait for 15 days. Huwag niyo po isagad. Sana kung pwede, that's how we should work here in the government. Huwag yung pataganan, pahabaan ng pieces, pahabaan ng pasensya. Dapat pronto, kilos pronto. So, dapat within 24 hours. All you need to do lang kasi titingnan niyo ang pangalan sa blatter o itong suspect na ito. Kung ba nagbigay ng pangalan o Juan de la Cruz o sasabihin doon sa blatter Juan de la Cruz ano nangyari o tatawagan yung investigador ninyo. Sino itong suspect na nag-rape o halimbawa sa barangay so-and-so, ibinigay ng investigador. Wala pa 24 hours, kaya nyo na provide yung information na yun. Why wait for Actually, sir, 50 days? we could provide immediately ang ano dito sa as manifested in our manual within 15 days, sir. So, No, then change that Opo, sir. manual. Change that. I'm telling you, change that manual. Kasi sigurado ako, isasagad nyo yan. Kuminsan mabaon pa sa limot. yes, sir, we will take note on this po, sir. Yes, sir. Nagawa nga ng DNR. Siyempre sa PNP, hindi. Lalo sabi ko nga again, hindi naman lahat. Pwede naman ipitin yan. Kung nagbigay ng padulas o kay investigador, o di pwedeng ipitin yung pangalan na wag i-divulge muna. So, Yes, Your Honor. change that from 15 days within 24 or 48 hours. Wag nang paantayin pa yung taong bayan na nag-request. Come on. Yes, PNP Your kayo, Honor. police kayo, di ba? Military, di ba? Dapat nandun yung discipline, the essence of discipline. What is discipline? Agad-agad. Wala maraming salita. Gagawin agad. Action. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Now, so palitan niyo yan. Bakit magkaiba yung most wanted list ninyo sa NBI? Iba ang most wanted list ng PNP, iba ang most wanted list ng NBI. Criminal is criminal. Bakit parang magkakaiba? Di ba dapat universal, isa lang yan? Parang sa US, FBI most wanted, nandoon na lahat yung pinaka most wanted. Kahit saan ka pumuntang presinto doon, kahit saan stasyon ng police doon, agad terorista, nandoon na agad sila, most wanted. Pero dito sa inyo, PNP and NBI, magkaiba ang most wanted list. Why? Yes, sir. Yun sana siguro ang magandang ayusin din po, sir. Because as of now, sir, we have the different parameters, sir, on the identifying the most wanted person, What kind sir. of parameters do you use and the NBI and you use? What's the difference between you and the NBI? The parameters you're mentioning to us now. Yes, sir. For example, sir, we have based yung listahan ng most wanted namin, sir, on the how the offense or sa pagka-grave ng offense, sir, if the suspect yung operation niya, sir, is included wide area, notoriety of the suspect, sir, parang mga ganun, sir. Teka muna, kasi kayong dalawa is PNP and NBI, national kayo eh. Yes, sir. Philippine National Police, National Bureau of Investigation. Yes, Dapat, let's come up with a system or maybe talk to the DOJ yes, sir. and kayo dyan sa PNP na para isa na lang yung most wanted Sana, list sir. para hindi na magkalito-lituan. Yes, sir. And additional pala, sir, yung mga wanted persons namin, sir, are those mga criminal, sir, na hinandle ng ano, sir, ng solely of the police, sir. I agree with you. Opo, yes, Ang sir. pinag-usapan natin sa most wanted. Yes, sir. Kasi meron PNP most wanted list Luzon, most wanted list NCR. Dapat meron yung most wanted na terorista. NBI at saka PNP pareho lang. Most wanted na scammer o most wanted na smuggler. Yes, sir. Mga ganun ba? And then the rest, after the most wanted, maglagay kay mga wanted din. Yes, Sa sir. ibang listahan from the NBI, okay lang sa amin yon. Yes, sir. Diba?
Senator Raffy, parang ibig pong sabihin, sa Amerika po, di ba, kasi may homeland. Di ba, yung homeland, nasa ilalim niya yung FBI, nasa ilalim niya yung police, parang, meron po bang ganun sa Pilipinas? Nagko-coordinate lahat po ng law enforcement. Meron po ba tayong ganun? Your Honor, Parang ganun po kasi yung pinupunto ni Senator Raffy. Parang hindi po kayo nagko-coordinate, parang walang coordination. Pero meron tayong National Coordinating NICA agency or intelligence. So meron tayong NICA, Mr. Chair, at meron din tayong National Advisor for National Security. Your Honor, in addition po, tama po kayo dun, sir. Actually, sir, isang nakita namin ng... Or NSA, Opo, we have sir. that National Security Agency. Opo, pero sa law enforcement po, kayo, Actually, meron ba kayong... aminin po namin na, Your Honor, isang gap po sa amin on the part of the PNP and the NBI. Sa part kasi ng AFP and PNP, we have the intel fusion. Pagdating sa wanted persons in relation to terrorism and communist terrorists, we have the intel fusion there, this JAPIC. Meron pong kaming JAPIC sa provincial level, regional level, area level, na kung saan po, sir, pinag-uusapan po namin yung mga identities pertaining to national security. So ang nakikita namin gap lang dito, sir, tama po kayo doon, na pagdating sa criminality po, kami nag-uusap from station level hanggang sa taas. So gagawang station level ng top 10 wanted, tapos ito ay tinatawag po namin siya na RPIC. It's more on the police matters. So ang nakita namin ng gap pala dito, sir, is hindi namin kasama ang NBI because of the very fact na ibang agency po kasi. So pagdating sa criminality po, sinosolo po namin ang paghandle o paggawa ng formulation ng list ng wanted persons. Yun po. So alam naman natin, sir, ang common denominator niya is warrant of arrest pa rin, wherein bumabaksak din ang warrant of arrest ng mga kriminal sa NBI din. So siguro, sir, we will take note on that. Maganda po yun, sir, and we will make, sir, a possible, we will make a recommendation po sa hierarchy namin na to have intel fusion with the NBI pertaining po para magkaroon po tayo ng unison list ng wanted person po. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Meron pa ako isa. Suggestion naman po ito. Yung mga pulis ninyo na mga nakasuhan sa NAPOLCOM, sa Internal Affairs, would it be possible na magkaroon kayo ng website para i-post itong mga pulis na ito? Why? Well, pwedeng sabihin kasi data privacy. No, it should not be. Data privacy should not be considered here. Why? Para malaman ng mga tao na kung sino itong mga pulis na may kaso na tiwali, na malay mo baka sila rin merong kaso against this person na para maidagdag. Kasi I'll give you an example. A month or so ago, there was this colonel, I think name is Sapla. Ginagawa niya, naghahanap siya ng mga babae na may asawa. Dami niya na atang na biktima. In fact, pati yung mga kasamahan niya, buti nga hindi siya pinatay, inambush. Yung mga kasamahan niya na pulis din na may mga problema sa misis o yung misis nagkaproblema sa mister o mag-asawa nagkaproblema. In short, yung vulnerability ng babae pinagsamantala niya and sinusyota niya hanggang sa dumami. So isa lang muna ang nagsampa. And then later on siguro word of mouth hanggang sa nagkaroon marami na nagsampang kaso against him. So ang point ko dito ngayon, kung meron sana tayong database na para yung mga pulis na sinasampa ng reklamo na may reklamo against them, i-post nyo sa website nyo. Merong isang parte ng website ninyo na nandoon yung mga pulis na kinakasuhan na legit yung kaso, hindi yung gawa-gawang kaso. Siyempre, ayoko naman yung gawa-gawa, masisira naman yung police. Nasa tingin ninyo, legit itong kaso after investigating, nakita nyo, medyo legit itong reklamo with all the pieces of evidence presented to the PNP, then i-post ninyo para malaman ng mga ibang tao na, uy, tama, hindi lang
Hindi lang siya ang niloko niyan o ginawa ng kawalanghyan. Pati ako, ginawa ng kawalanghyan. Tapos sabihin, sa ibang probinsya, may mga pulis mga scammer. Hindi naman lahat. Alam mo, nang scam sa Tondo. Yung pala, later on, pag pinost niyan, sabihin ng mga taga Pasig o sabihin ng mga taga Caloocan o taga Davao, taga Cebu, uy, pati ako na scam niya. So, sama-sama silang lahat, pupunta sa Kamkrame para magsampa din ng kaso. Yun yung pinipoinal ko dito. Ang siste kasi, Mr. Chair, ang pinakamasakit sa lahat ng pinakamasakit, wala nang sasakit pa. And I have experience pertaining to these cases na yung mga pulis na sampahan sa Napolcom, medyo grave yung mga kaso na sinampa sa kanila. Habang pending yung kaso sa Napolcom, napopromote pa yung loko. Diba? Amin nyo, totoo yun. May kaso ka na, mabigat yung kaso mo, napopromote pa. Nabibigyan pa ng medalya. Diba? So anyway, wala na sa freedom of information yung nakakasuhan na program. But anyway, kasama pa rin yan. So can you do that? Is that possible? Na yung mga pulis ninyo, mga tiwali na nasampahan ng kaso, and then after having verified that the case being filed against them are legit, cases filed against them are legit, then post it sa website ninyo para malaman ng taong bayan kung sino-sino yung mga dapat iwasan o baka mamaya may kaso din sila against these people at they can come forward and file cases against them as well. Your Honor, Mr. Chair. Actually, sir, strongly agree po kami sa panukalan niyo po. However, sir, we'll make this recommendation sa higher office po namin to the Napolcom para at least ipapakita po namin sa taong bayan, sir, na hindi namin tinotolerate ang kalokohan ng kapwa-pulis po namin. So, well taken po, sir, yung suggestion niyo po, sir. Strongly agree po ako dyan, sir. In as much as transparency is concerned, para at least malinisan naman natin ang hanay ng kapulisan and for the fact, sir, na dapat matuto kami sa kamalian po namin. Nakikita ng taong bayan so that yung mga trust nila sa amin, sir, hindi mawawala po. So, well taken po ng division concern po dito, sir, si Colonel Asmod will make the necessary documentation po at we'll make a strongly representation po sa mga commanders namin at iakyat po sa Napolcom because meron po kaming higher officer to determine po, sir, para ano po. Pero makakarating po, sir. Good. Maraming Thank you salamat, very much Yes, sir. for agreeing with me on that policy na I'm suggesting to you. Now, ito medyo segue ng konti. Also, pag-usapan niyo sa PNP kasama sa Napolcom na yung mga nakasuhan at yung kaso ay hindi naman basta-basta mabibigat, wag naman i-promote. Insulto yun adding insult to injury na para bang sinugatan mo isang victim tapos nilagyan mo ng asin. Meron kasi ako mga kaso na inireklamo, pumunta sa akin and then pinoward ko sa Napolcom, so may kaso pending yung kaso against that person being complained, and then malaman-laman after a year or so ng victim, the victim comes back to me and tells me na, sir, yung kinasuhan natin, na-promote pa po, sir. Dati po siya, captain, ngayon po, major na. Pangisingisi pa, Sabihin pa nung major, walang nagawa si Tulpo, na-promote pa ako. Sarap batukan Di ba, sir? We will check on that po, sir. And as far as Kerel Supply is concerned po, sir, actually, I think... Seryoso ako muna, dagdag ko, seryoso ako. Think of it. Sana kung siya ay may kaso pending ang case niya sa Napolcom o sa korte for that matter, wag i-promote. I-pending yung kanyang promotion. Kasi insulto yun not only to the victim and the victim's family, but that's an insult also to the Filipino people. Lokohan. Gumawa ka ng kalokohan, nireklamo ka, bastos ka, nireklamo ka, tapos ngayon na-promote ka pa. Anong gagawin nung gumawa ng kalokohan? Pangisi-ngisi. Dahil naisahan niyang taong bayan. Do you follow me? Do you see the logic that I'm trying to point out here, sir, General? Think about it. Actually, sir, we have the policy 2 years, sir, within the time prescription po na 2 years na pending ang case na wala pong nangyayari.
pwede siyang ma-promote. However, sir, kung meron pang maghahabol, pwedeng kakasuhan ulit. Well, Pwedeng bakit ano po, sir. pinending? Nandito ba yung NAPOLCOM? Yes, sir. May policy kasi kami Where's the ngayon, sir, within NAPOLCOM? 2 years Mr. po, Chair, sir. nandito? If this is service related po, sir. No, sometimes it's not service related eh. Simple complaint as alam mo ng rate. Ay, Tulad wala na po yun, sir. Hindi namin talaga ipopromote po yun, sir. Because when you file the promotion po, sir, nandun mga No. specific, sir, na requirements for promotion to higher ano po, sir, No, post po, sir. meron. Rate. Sir, we Meron. will check that, sir. Kung hindi Meron. pangalan, sir, we will check, sir. Many years ago, meron pa yung nabaril niya. Yung isang victim. We will get the name, sir, after this sa inyo po, sir. Tapos We will sinabi check ng it, sir. police, self-defense. Pero maliwanag naman, hindi self-defense siya. Nag-discharge siya ng bala. Wala sa lugar, hindi sa tama. And yet, na-promote siya. Now, yeah, I see what you're saying. I can follow you na after 2 years, pag wala nangyari sa kaso, pwede siya ma-promote. Then may problema ang NAPOLCOM. Dapat, bago mag 2 years na yan, wag siyang masusolve na. Or alisin mo na yung 2 years para ganahan yung NAPOLCOM kasi pwede naman bayaran ng NAPOLCOM eh. Kung halimbawa, mapera yung pulis kasi loko-loko nga, sangkot sa sindikato. Ibabayaran ng NAPOLCOM, sir, ipending nyo yan. Sabi ng mga taga-NAPOLCOM, hindi naman lahat. Sige, pending namin sa halagang magkano. O bigyan kita ng 1 million, sir, ipending nyo yan for 2 years, 3 years para ako'y ma-promote kasi due for promotion ako. Do you see what I'm saying? So that's something that you guys with the NAPOLCOM should be discussing. It is a matter of importance really. Also national security na rin. Paano kung balasubas yung inireklamo at yung pala kakampi ng mga terorista. Na-promote pa siya. Magkakaroon pa siya ng high level of clearance. You follow me, sir? Your Honor, rest assured po, all your recommendations po, the division concerns sa the IDM will write you po, sir, kung ano maging feedback po namin sa action takers namin po, sir. Yeah, submit to Yes, the sir. committee Yes, sir. Yes, sir. para mapag-aral ng committee na ito. Opo, sir. Opo. Ano yung maging sunod na hakbang namin. Opo, sir. Opo. Pero isa na lang, sir. Mr. Chair, andito ba yung DNR? Siguro next time, Mr. Chair, yung DNR kasi piko na ako dyan sa DNR na yan eh. Meron tayong tinatawag na ARTA na within a certain period of time, dapat, I think 15 days. 15 days sa DNR, inaabot ng taon. Meron pa 3 years na, 4 years na, hindi binibigyan DNR. At sinasabi ng DNR, hindi raw pwede kasi hindi exempted yan sa FOI, Executive Order, data privacy raw. Pero wag ka, the reason why they're doing that is because may monetary consideration siguro. Kasi nga, doon po sa ECC application, nakalagay doon yung mga reasons why they're applying and anong location at marami pang iba na very important for the approval. So, masisilip mo doon kung alam mo NGO o mga isang grupo na nag-request dahil ayaw na yung pwesto ng isang mining company doon. So, doon sa ECC, may kita yon. Oh, ba't mo inaprubahan? Hindi pasado to sa ganito, hindi pasado sa ganon. Kaya iniipit ng DNR. So gumawa ng polisiya ang DNR sarili para ma-circumvent yung pag-release ng information sa mga ECC applicants. Alam mo, sa mga reclamation point. O kung titignan mo yung mga ECC ng reclamation points dito, maraming violations yan. At hindi dapat nabigyan ng permit yan. Kung titignan mo ECC, kaso yung ECC permit nila, hindi ni-release ng DNR. Napakarami mga reclamation, napakarami mga dredging, napakarami pa mga environmental activities na nabigyan ng ECC, ng DNR, at kapag sinilip po yung ECC, dapat hindi. Unfortunately, sinasabi ng DNR, hindi namin ibibigay yung information sa ECC, private yan, data privacy, para makaiwas sila sa accountability. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Sir, meron lang po tayong follow-up sa PNP. Sir, may tanong lang po ako, follow-up lang po sa mga binanggit po ni Senator Tulfo. Meron po ba kayong position paper dapat ngayon patungkol po sa FOI ng PNP? Ano po ang FOI ng PNP? Meron po ba kayo? Actually, sir, under po sa executive order ng number 02 po,
na duly signed by the former president po, we are very much compliant on this because we have this manual na po. Ito na po yung sinusunod namin since 2021 po, Your Honor. So ito po yung manual po namin in which nandito na po lahat ang limitations ng FOI, lahat ng dapat gawin ng isang pulis po. Pati proseso ng pagtanggap ng mga complaints, mga requests po na sinasabi po ni Senator Raffy Tulfo po. Nandito po. Opo. Ito po, kailan po ito ginawa? Kailan po 2021 pa po. 2021. Ito po ba, pati po sa NBI, yan din po yung sinusunod nila? Ano po ba ito? Para sa lahat ng law enforcement? Opo. Pero yan din, kasi ganyan din po yung, may ganyan din po kami hiniring dito. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi syempre, privacy din naman ng tao uli, mabanggit siya, no? Pero ganyan din po yung sinagot eh. Hinahanap namin yung address ng tao. Ayaw po ibigay nung NBI. So ano po ba yan? Parang lahat po ba kayo may ganyan na hawak? Yes, Your Honor po. Lahat po ng agency po mayroon po. And part of the PNP, so katulad ng sinabi po ng agency concern na sinabi niyo po, Your Honor, meron din kaming certain limitations na naka-indicate. So lahat po yan? Lahat Opo. po. So, personal matters. sa inyo pong palagay, pwede po ba yung sinasabi ni Senator Raffy? Sa inyo pong palagay, as a law enforcer, opo, okay po ba yun? I-recommend po ba nyo? Opo, Your Honor. Opo, Your Honor. Opo, halimbawa, siguro naman pipiliin nyo po yung tao din, nahihingi. Halimbawa, hindi naman po pwede yung complainant ang hahanap ng address ng tao. Pambihira, kung papatayin niya yun. Siguro po, halimbawa, katulad po namin, in aid of legislation, kasi ganun po yung pinunto ko dati doon sa NBI. Committee na namin yung humihingi ng address at telephone ng tao. Hindi nyo ibibigay. Siguro po, baka pwedeng ganun, di ba po? Pagkakasama ninyo sa gobyerno, lalo na po siguro in aid of legislation, siguro po. Pero siguro naman, hindi naman nyo po yan ibibigay kung complainant, hindi ba? Opo, Honor. Actually, Honor, this manual was solely based on executive order only by the former president. So, executive order to. In as much as yung sinasabi po ni Senator Raffy Tulfo kanina, yung mga naging gaps namin, maging limitations namin, na ilagay nyo sa batas, yun pong susundin namin at babaguhin po namin ang manual po namin. Magbibis po kami sa gagawin yung batas at babaguhin po namin lahat kung ano yung nakikitang gap sa limitation ng committee na to. Kung maging batas na po ito. Recommendation po ninyo. Opo. At babaguhin at magbibis po kami sa batas na gagawin nyo po. And we are fully, sabi ko, supportive po kami na at least hindi matatamaan po ang kapulisan na akala pinoprotektahan namin ang sariling hanay po namin. Kaya po, for the past 4 years, kaya kung minsan ang daming sinasabi sa amin na hindi kami nagdi-disclose dahil sumusunod po kami sa manual na tama naman po yun. May manual po kayo. Naka-angkod lang po sa executive order. Ngayon, sir, kung makita po natin ng mga gaps dito na gawing maging batas na po yan at babaguhin po namin ito at naka-angkor na po sa batas niyo po, Your Honor. Opo, kasi ang punto, sige po, Senator. Mr. Chair, makasingit lamang po. Siguro it is high time na irekomenda po natin sa bagong Pangulo ngayon sa Executive Department kasi sinasabi nila ito po ay nakabase lamang sa EO, iba pong administrasyon. Siyempre po, nung panahon po na yon, iba po yung pananaw ng administrasyon po na yon. Iba po yung kanilang mission. I believe mission-oriented po dahil yung nakarang administrasyon, nakafocus po sila sa war on drugs, anti-criminality,